Ito bro, si brother Christian. Wow, si kapatid bro. Isingit daw natin na one preacher ang ating topic, tapos isingit daw natin ang Trinity na rin may konti. Mag-pray muna tayo. Yun. Sabi ko, mag-aawit muna tayo. yun, praise the Lord. Gitara yata siya na eh. Brother of the Lord. Hindi, pray. Pray na lang. Sige. Sino mag-pray siya? Nung nakaraan, ha? Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Brother John, ako na lang mag-opening prayer, kapatid. Sige, Brad. Hallelujah. Our Heavenly Father, we praise you. We glorify your name, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa oras po na ito. Panginoon, muli, Yes, Lord. kami po ay kinatagpo mo, Panginoon, sa iyong presensya. At sa iyong pangalan, Panginoon, ay itinataas namin, Panginoon. We honor you. We glorify your name, O God. Lord, kami po, Panginoon, ay lumalapit, Yes, Lord. nagpapakumbaba sa iyong presensya, sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga po, Panginoon, sa iyong salita na sino mang nagmamataas ay siyang ibababa. Sino nagpapakumbaba ay siyang itinataas. Lord, lahat po kami yung servant, lahat po kami yung alipin, Panginoon. Binababa po namin ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, sabi mo nga po, Panginoon, sa iyong salita, if two or three gathered in your name, you're the midst of them, Panginoon. Nasa kalagitnaan ka namin, Panginoon, dahil kami po ay mag-aaral at mag-sharing. Walang pagtatalo, Panginoon. Dahil dahil ikaw po ay hiwaga, ikaw po ay nagkatawang tao, Panginoon. Yes, Hallelujah. In the previous, Lord, in the Garden of Eden, Panginoon, andun ka na po, may 2 or 3 na gathered na, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pangunahan niyo po ang aming kapatid na magtuturo po sa amin. Din si Brother Edson, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, same anointing, Panginoon, same spirit, Panginoon ng Kamilos. Dahil isa lamang po ang mensahe, Panginoon. Yes, Hallelujah. Father. Maraming salamat po, Lord. Binibitawan namin, Panginoon, anuman po ang aming nasa intellectual na kaisipan namin, sa aming intellectual na kaisipan, sa aming mind, Panginoon. Ang nais mo, Lord, ay yung puso, Panginoon. Sabi mo nga po, Panginoon, ginagalang ng labi, pero malayo ang puso, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan. Okay. Amen. Gusto kayo? Okay lang, Brother Edson. Kayo ba? Kagigising niya lang, bro. Kagising niya lang. Kasi naman na-prepare tayo. Na ano siya. Hindi siya yung tawag natuloy tayo. Nakaraan, hindi tayo natuloy, di ba? Oo, kasi nagpunta ako ngayon kanina dun sa kaibigan. Actually, kumpare ni Brother Robert yun. Yung anak ng binata, kaibigan ng Totoy. Sa yung mga bata, kalaro din ang aking anak. Yeah. Okay, ituloy natin yung Trinity. Kasi hindi tayo natapos pagkaalam ko. Kasi hindi ko na-present para sa akin. Hindi ko na-present siya na maayos. Kaya may tanong pa ako doon na hindi naayos. Kumbaga. So, ayun. Sa pag-aaral ng Bible, tuloy ko na, no? Ngayon, kung may mga tanong din siya. Brother Adson, pwede natin i-share si Brother Mark, Nicky Magawgaw, tagano siya, Bataan, nasa Ireland. Nasa mensahe rin siya, bro, kasama na siya namin ni Brother Raymond. Okay. Tumatawag siya, bro, tumatawag. Sige. Video ko lang. Enjoy natin. Kasi siya magtuturo si Brother Adson eh. So, ganun din. Wait lang, bro. Pero habang inaano mo siya, pwede kong nabasahin. Oo, bro. Yung gusto kong... Sige, bro. Yung gusto kong ibahagi na hindi natapos. Dito kasi sa sa aklat ng Juan, at saka yung binigay sa akin ni Brother Robert, yun sa kay Tomas. Siguro dito na lang muna tayo sa aklat ng Juan para hindi na ganong humaba. Yun na, magtatanong na lang din ako. Isang tanong na lang din siguro para yun na, change topic tayo. Sabi mo, yung woman preacher tayo. Pero sabi ko nga, na-request ko kay Brother Abner, pasadahan natin to kahit konti lang. Okay? Ang sabi dito sa aklat ng Juan, babasahin ko, no? Sa Tagalog, nagpasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Brother Mark, nagkano kami, sama ka Brother Mark at join ka, nag-Bible share kami. Magandang gabi dito sa New Zealand. Kapatid.
Magandang. Brother Mark, di ba kilala mo si Brother Edson? Kilala mo si Brother Edson pag kila Pastor Rupi sa Angeles Capital. Yo. Okay. Ang pagkabasa dito, sabi ko kanina, ulitin ko chapter 1 ng 1, verse 1. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos. Di ba? At ang berbo ay Diyos. Tama. So, meron dalawang makikita tayo na isang berbo na sumasa Diyos daw. Tapos, sabi diyan, ulitin ko ulit, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. So sa aking pagbabasa, hindi ito yung isa lang, di ba? Kasi kung tatalon tayo ng 14, ito ha. At nagkatawan tao ang berbo. Yan ha. At tumahan sa gitna natin. Mapapansin natin dito, wala tayong pagtatalo, di ba? Walang iba kundi si Jesus to Di ba? Si Jesus to yung nagkatawan tao. Hindi siya yung yung sabi ng iba ay tawag doon? Tao lamang. Pero dito makikita natin siya both man and both God. Ayan, dual nature. Baga, ayan, tanggap namin na siya ay tao at siya ay Diyos. At dito mapapansin natin sa 3. Yan. Ang lahat ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So ito palang mundo, hindi daw magagawa kung sa alin mang ginawa kung wala ang salita. Ito, ang berbo, salita. So nangangahulugan, parang sasabihin naman natin na parang ilaw, tatlong elemento siya binubuo, May liwanag, may power, electricity, di ba? Parang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi rin siya mabubuo kung walang Luzon. Di ba? Parang ganun din 'yon sa amin o sa Bible, sa pag-aaral ko, na hindi mabubuo ang mundo, tawag dyan, kung wala yung isang dumalang. Ito nga yung si Kristo. Kung papansinin naman natin sa Hebreo 13:8. Hindi, 1:8 basahin natin. Hebreo 1:8. Dito na ako magtatapos. Tapos isang tanong na lang. Tanong mo siya, magtanong ka lang kay Then Brother tayo Edson. magtanong ulit, question answer. Tanong kay Brother Edson. Para maliwanagan tayo. Yun, Diba? ano maganda. Pagyari ng aking pagbasa na to, magtatanong na ako, okay lang ba? Oo naman. Anong verse, bro? Hebreo 1:8. Yan, oo nga. Anong sabi diyan? Oo. Kasi kung babasahin mo yan sa NIV, sa New International Version. maganda ang pagkasalin. Mismo ang Diyos ang nagsalita. Pero dito, Sa King James. ngunit, pero doon sa NIV, o kaya sa, mababasa mo, God said, sinabi doon. Ngunit, tungkol sa anak, ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Kita mo? Tinawag din siyang Diyos ng mismong nagsasalita na kapwa Diyos. Kaya nga kami may pag-aaral kami sa Bible diyan na hindi lang siya isa. Parang ganito, may dumating kang bisita. Halimbawa, mayor. Tapos tatlo sila. Ang pangalan ay Mayor Christian, Mayor Robert, Mayor Albert, Abner. Yung yung tatlo na yun, isa lang na na isang posisyon niya. Anong posisyon niya? Di ba mayor yung binanggit ko kanina? Iwahiwalay. Pero tatlo sila. Pero iwahiwalay. Ibang persona. So, yun. ang pagkakaintindi mo pala, ang Brother John, ang pagkakaintindi pala nga nito sa yung iba pa yung ama, iba pa yung anak. Yes. Iba pa yung, ayun, Brother John. Pwede nyong questionin ako base dun sa talata o pwede rin kayo kumuha sa ibang mga talata. Open-minded naman tayo. At hindi ko sinasarado ang Biblia. Hindi tayo pwede magtanong. Okay. Sige, hanggang doon lamang. Maganda ang panuan. Dito nagagandahan. Tama. At kasi dati nga sabi ko kay Brother Christian, ang pagkakaintindi ko rin talaga noon, dati, one God at tatlong persona. Magkakaiba pa yung ama, magkakaiba pa yung anak,
At yung Kristo magkakaiba pa. Kasi Yun ang pagkakaintindi ko. Nung una, dati. Pero ngayon, may nakapagbago sa akin, naging malinaw na ang Diyos ay iisa at iisa lang ang persona ng Diyos. Yung Ama, yung Anak, at ganun pala ang stand mo dati. Yung kagaya ng stand mo ngayon. Dahil dati, ngayon, naniniwala ako na ang Ama at ang Anak at siya rin Kristo. Kaya yung pangalan ng Ama ay Lord. Yung pangalan ng Anak, ng Son, ay Jesus. Ang pangalan ng Holy Spirit ay Christ. Kaya ang pangalan ng nag-iisang Diyos, Lord Jesus Christ. Yeah. Yung Father, yung Son, yung Holy Spirit is not a name. 100% kapatid, hindi yun pangalan. Hindi siya pangalan. Kaya nga tinanong mo ako nakaraan, di ba? hindi siya Ano ba to? Yung sa Matthew, ano ba yan? Sabi mo? Matthew 18. Matthew 20. Plural ba yun? Kaya nga sinagot kita. Hindi. Singular. Yun ang So, kasi hindi naman ginamit yung ano eh. So ngayon, ating ibibigay yung sa sige. tagapagturo natin sa about sa Godhead. Kasi Godhead Trinity yun eh. Si Brother Edson. Sige, panintulutan natin kung sino sa dalawa muna. Yes, si Brother Edson. Tayo makikinig lang naman tayong tatlo eh. Si Brother Mark, ikaw ako. Okay, makikinig ulit si Brother Man. Siya yung ating teacher ngayon, tagapagturo si Brother. Umasa tayo sa Panginoon. Amen. Okay, so doon tayo sa John chapter 1, Yun. verse Yun, 1. maganda yan balikan talaga Okay, natin. so, Brother Christian, Yes. good afternoon nga pala, Brother Mark. God bless you for... God bless. Sa area po tumatok po ako kala ko kasi pagkatiyo ng team brother after kanina. Kaya okay. Natawagin niya ako ngayon. Mga 10 minutes, baka mag-out na rin kasi ako. Sige bro, may pasok ka pa bro, no? May pasok ka pa. Meron siya. Kaya pagkaan Bro, okay lang. Amen. Kaya kung wala pa, makikinig na ako. Mga 5 minutes lang naman to, 5 minutes siguro. So, Brother Christian, nung nakarang linggo, we agreed that God means the object of worship. Before, nag-iisa lang yan. Do you agree na yung ginamit ko yung Elohim, yung self-existing one? Nung sinabi yan ng Exodus 20 verse 3, I shall have no other gods before me. Wala talaga siyang ibang katabi, wala siyang ibang kasama. Ang kasama lang talaga niyan, yung mismong siya lang, self-existing one yan eh. Okay. Ang one Lord talaga yan. Sa pagkakaano ng Bible, nga lang yung ni-resolve natin dito is yung sinabi mong John chapter 1, may dalawa dito. In the beginning was the Word. Yes, and the Word was with God. Yeah, ang ganda. And the Word was God. Okay. May kita mo lahat, comma yan. Kasi process yan eh. In the beginning was the Word. Yung word na yan, kung titingnan mo sa original, that is Logos. Logos. Kapag tinignan mo yung Logos, ibig sabihin ng word, it's a thought express. Kaisipan na nahayag. Ibig sabihin, merong Elohim na nag-iisip. At hindi niya kayang i-express or ilabas kung ano yung nasa isipan niya, maliban na lang na may salita. Kasi yung salita or yung verbo or yung word na logos, na ibig sabihin ay kaisipang nahayag, yun yung nasa isipan niya. Para mailabas kung ano yung nasa isipan ng Elohim, kailangan may word na lumabas. Kaya nga sabi nun, nung lumabas yung, kung makikita mo, ang parang illustration ko dito is kung halimbawa ang Elohim is parang malaking bolang bilog. Elohim yan. Kung baga punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno ng lahat ng bagay. Nandun lahat. Pero ang problema rito, marami siyang iniisip. At wala pa siyang basically forma. Wala pa siyang forma. Self-existing man lang siya. Pero sa isip niya, meron siyang mga naiisip. Gusto niya maging father, gusto niya maging son, gusto niya maging healer, gusto niya maging redeemer, gusto niya maging creator. Hindi pa siya creator dan, yung Elohim. Na hindi pa nga siya dyan God eh. Kasi ang God is object of worship. Wala pang sumasamba sa kanya. So, para ma-express niya lahat ng nasa isip niya, in the beginning, nagsimula ng word. Ang pinakasimula ng lahat ng kanyang, lahat ng i-express yung nasa isip niya, John 1:1,
is magkaroon ng word. Ibig sabihin, in-express niya kung ano nasa isip niya kasi ang word is thought express. So makikita mo, and the word was with God. Yung God na yon, yung Elohim, lumabas sa kanya yung kung ano yung nasa isip niya. Hindi yun iba. Hindi yun ibang persona. Ang lumabas lang is kung ano yung nasa isip niya. Kaya nga, hindi yung sinabi dyan na God was with God. Hindi ganun eh. Ang sinabi dyan, the word was with God. Ibig sabihin, yung isip ni Elohim, lumabas na siya, nagkaroon ng imahe, yung invisible na kaanyuan niya. Colossians chapter 1. Wala siyang imahe, nagkaroon siya ng imahe. Nagkaroon siya ng forma at sa pamamagitan nito, ang word na ito was God. Sabi niya, was God. Ibig sabihin, ito ang inyong Diyos. Tingnan mo yung pangatlong syllables, pangatlong parirala ba yan? In the beginning was the word. Siya lang yan. And the word was with God. Lumabas yung nasa isip niya kasi marami siyang nasa isip eh. Nung inilabas na yan, kasama niya yung nasa isip niya. Wisdom niya yan. Yan yung thoughts niya. Kasi ang word, Brad, is a thought expressed. Hindi yan God and God. Hindi yung ganon. Yung God, nag-isip, inilabas na yung nasa isip niya, at yung nasa isip niya na yon was God mismo. So hindi siya naging dalawa. In-express lang niya kung ano yung nasa isip niya. Ganyan yung explanation na meron kami. Na meron ako. Okay. Hindi yan dalawang kaya nga, the same, tingnan mo brother, the same was in the beginning with God. Hindi niya iniba. Hindi ibang persona. Yung verse 2 should explain everything. The same. There's no other person, there's no second person, nor third person on John 1:1. The same God was in the beginning with God. So hindi ka dapat malito. Ang lumabas lang na word, yun lang yung nasa isip nung God mismo na kinikilala natin. Hindi lang niya ma-express yung sarili niya, malibang magkaroon ng logos. Kaya sa pamamagitan ng logos, nung dumating na ang logos, nagka-forma ito, yan yung Genesis 1:1, Genesis chapter 1:27. Let us make man in our own image. Ang kinakausap niya dyan, yung word niya. Sa pamamagitan mo, nagaling ko sa isip ko, tingnan mo let us make man in our own images ba? Image lang eh. Image lang. Ibig sabihin, ang tao, lilikain natin sa pamamagitan ng naisip ko at kaanyuan mo, spirito. God is a spirit. Diyan nagkaroon ng talagang anyo sa Lord. Wala siyang anyo, pero nagkaroon ng anyo. Colossians 1:15-16. Nagkaroon siya ng imahe. Wala siyang imahe, nagkaroon siya ng imahe. He is the image of the invisible God. Invisible siya noon, pero nung dumating si Logos, si Word, si Thought Express, nagkaroon na siya ng imahe. At dyan siya nagsimulang lumikha. Kasi sa word na yan, sa logos na yan, isa sa attribute dyan is creator. Yes. Creator. Okay. Dyan nagsimula ang Genesis chapter 1. Kaya kung titingnan mo ko, unahin, ano ba mauuna, Brother Edson? John 1 o Genesis 1? Genesis chapter 1. John 1:1. Mauna ang John. Kasi dyan, isa pa lang siya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinabi lang niya kung ano yung ginawa niya para makalikha siya. Ang una niyang ginawa, in-express niya yung sarili niya. So, ayoko na masyadong pahabayan, baka malito ka. Pero, pag dumating tayo sa 14, and the Word, yung kaisipan niya was made flesh, walang iba yun, is si Jesus Christ yun, inilagay niya yun sa sinapupunan ni Maria para magkaroon ng laman. Pero yun din yung kaisipan niya. Kasi sa kaisipan niya, mayroong redeemer. Hindi niya kayang maging redeemer, hindi niya kayang maging savior, malibang yung word na na-express in the beginning, sa pasimula, is ilagay sa laman. At may lalagay lang yung sa laman 2,000 years ago sa pangalan ni Jesus Christ. Yun nga yung naglakad 2,000 years ago. So, dito Brad, I'm really staying in the thoughts na same person, not three persons. Okay. The same was in the beginning. So, maaring humaba pa yan, kasi pag nagdagdag pa ako ng ibang verses, pwede pang luminaw, pwede pang lumabo, depende kay Lord. Pero, yan yung ibig sabihin para sa akin ng John 1:1. Okay, thank you. Ibang linaw. Yes, brother. So,
Tawag dito? Ano pa isang binigit na verse? Yung Hebrews. Hebrews 1:8 bro. Hebrews 1:8. Hebrews Tapos, 1:8. tapos, okay. Basa natin Hebrews 1:8. Sige, sige. Isa kasing problema sa throne, Hebrews 1:8 bro, kasi isa lang ang trono eh. Di ba? Pagdating mo sa Revelation chapter 5, there's only one throne. I guess pag sinabi mong mayor, authority ang ibig mong sabihin. Throne means authority. And supposedly, if every person, I'm sorry? Anong word now, brother? Hebrews 1:8. Yung sinabi ni 1:8. brother kanina is 1:8. Hebrews 1:8. Yeah. Tinulad niya ito sa tatlong mayor. Tandaan mo, Brad, ang tatlong mayor, may tatlong upuan yan. May tatlong authority yan. Kasi, sige. kahit saan mo tingnan sa Bible, isa lang ang trono sa langit. There's only one throne and one sitting upon the throne. Revelation chapter 5 yan. Pero since binasa mo tong unto the sun, Isahin nga natin yan. Sabi niya, Revelation, sorry. Yes. Stop kita. Sorry. Revelation. Para One klaro seated tayo. upon the throne. On the throne. Ano daw? Revelation, ano yan bro? I think 4:2. Revelation 4:2. 5:13. Oo, tama, 5:13 ng Revelation. Tama, bro. Yes, bro, yes. Revelation 5:13 nga. Basta Lord. Yes. Kasi may tronong nakita si John. Ito to? The same, ha? 13 Si nga. John, the book of John is the same dito sa Revelation. Si John din nakakita nito. Bandang baba, every creature which is in heaven and on the earth. Wala man nakalagay dito and isa. under the earth. Sabi dito, heard I say, Sa kanya na blessing and nakaupo. honor and glory Sa and lukluan. power Ayun. be unto him that Sa kanila ang sitteth ginamit, upon the throne. Kanila, ibig sabihin plural to. Bro, sa kanya. Sa anong Sa salin kanya niya? na nakaupo. Ito, sa kanya. Ba't sa akin, di ba? Ano ba to? King James o NIV? King James. Na sinalin sa Tagalog. Sa kanila. Bro, yung Bible niya sa kanila. Yung akin sa kanya. Tignan mo daw sa English. Sa English. Ano ba sa English sa NIV? Hindi naman sa pagiging rude, Brad, no? Pero I don't rely on NIV. Napakadaming misinterpretation. But Sa NIV. I respect NIV. There Sige. are lots of things Tuloy tayo that I kasi, can bro. learn from King James. NIV. As English basahin ko. Kasi gumamit ka Brad nung unang meeting natin nung Deuteronomy chapter 6, di ba? Bumalik 6, ka yeah. doon sa 6:4 ata King yun. James. Yeah. Di ba? So sana King James gamitin natin para stick tayo sa isang Bible version. Kasi yung NIV. Pwede naman, pwede. Kasi ang daming maraming Oo. Itong gamit ko, King James. King James naman to eh. Pero bro, King James yung kanya bro. Pero ang kanya kanila. Ito nga akin King James kanya. Ano ba salin yan? Ipatingin Kanya oh. Ang linaw bro. Sa kanya na nakaupo. Kaya nga gusto ko itignan pa sa English eh. Ano sa English? Hindi, basahin sa English. Hindi, ang punto ko dyan, Brad, ang punto ko lang mga kapatid, there's one throne. Okay. Kasi ang bawat authority, Oh, halimbawa nagsabi ka kanina may tatlong mayor. But Every English pati mayor has municipality and city and authority. Kasi throne means authority and power. Dominion yan. Be unto him So, sa that Bible, sit isa upon lang the throne. lagi ang trono sa Isa langit. lang ha. The reason I ask Seated. is, Ayun, napakahirap seated. Oh, nakaupo. ang tatlong Nakaupo. authority. Him, ginamit pa yung him. Oh, sa kanya Kanya. isa. Isa nga siya. Ano siya? Him. Dito Ay, naman. Upon the throne. Sa English bro, malinaw. Him. Yung isa nga. Hindi ginamit yung salitang Kanila. Ito mo sa English, ang him, siya yun siya. Hindi ginamit salitang them. Them, pag Marami them, yan. dalawa, marami. Ang him, Okay. Sa isa. Tagalog naman. Throne. Sige, tuloy mo bro. Pag plural kasi tayo, di ba? May S yan eh. Halimbawa, let us make man in our own images. Pero image lang eh. Image lang eh. So there is a revelation behind it. Bakit image lang? Pero as yung ginamit. Let us as yung ginamit, US, plural yun. Okay. Pero bakit? Bakit? Kasi may wisdom doon eh. Merong doong si Lord, dalawa, parang akala mo dalawa siya, pero siya kasi is minanifest. Pag ginamit mo yung word na minanifest, hindi siya nag-iba lang siya ng anyo. God-changing form. Yung sinabi ko noon, nung nakaraang meeting natin, Oo bro. diba? And morphe.
Pero dito kasi, pag pinag-usapan ng Godhead, going back from eternity to eternity past, kailangan mong tingnan yung logos talaga. Yan ang pinakasusi dyan. Ang logos ang nag-express kung sino ba si Elohim, kung sino ba si Adonai, sino ba si Jehovah. Yung logos na yon. At isa lang ang trono niya, magpakailan-kailan pa man. Ito yun. Wala nang ibang trono. Upon the throne and unto the Lamb forever and ever. Yes. The same was Hebrews chapter 1 verse 8. Walang ibang trono. Isa lang ang laging trono. At ang Diyos, Brad, jealous God yan. Hindi siya pwedeng may katabi. See? Oo. Hindi siya pwedeng may katabi. Hindi siya pwedeng may ibang kasama. Diba? Isaiah, napakadaming verses niyan. We have one God, He is a jealous God. Way back in Exodus, He is already a jealous God. So, a throne, it means one throne, and it means belongs to one person. Kapag pinag-usapan ng ang dominion and authority, minsan lang niyang isinalin yung dominion na yan kay Adan lang. Pero yung trono ni Adan, dominion ni Adan sa earth. Yes. Pero ang heaven is my throne, diba? And earth is my footstool. Heaven pa rin ang throne niya. Yes. So hindi pa rin nagbago. Isa pa rin ang throne. Pag pinag-usapan ng authority, magsabi ka dyan ng mayor, dalawang mayor, tatlong mayor, dalawang presidente, dalawang hari, isang hari. Lahat ng yan, Brad, babalik sa authority and dominion. Sa langit, isa lang ang may authority. Jesus Christ. Yun lang talaga may authority, the Lamb. Pag binasa mo rin yung Revelation 5:13, isa lang ang nakaupo sa throne. So dito, hindi ko naman tinatapos yung Godhead, pero walang problema kung magtatanong ka pa, Brad. Gusto ko nga yung nagtatanong ka eh. Okay. Kasi gusto ko nga, sabi ko nga kay Brother Abner, mag-Trinity muna tayo kasi naputol na karaan. Okay. So, salamat sa pagsagot mo, kapatid na Edson. Edson. Ngayon, wala akong problema sa logos dahil tinalakay mo yan. Dahil yun nga ang lumalabas talaga ay salita na nagkatawan. Ngayon, ang talon tayo dito sa 17, ano? Dahil nasagot mo naman. At anong verse? 17:22. Anong John? Oo. John 17:20. Okay. Papaliwanag ko rin kung bakit ang pag-aaral ko ng Bible. Sige, okay lang, hawakan ko. Yan. Sige, Brother Mark. Okay, sige, brother. Salamat. Napakasarap makinig ng word of God. Wow, din siya. Bago lang din siya nakikinig. Bago lang siya nakatanggap. Share ako nga sa inyo. Share mo sa din siya. Parang kami dalawa. Parang kami dalawa. Okay. Siya mabilis, ikaw ang tagal. Yan. Sa kanya mabilis lang, ako mabilis. Meron talaga, may mabilis, may matagal. Okay. Sige, God bless. God bless, bro. Ituloy ko ang sa pag-aaral namin sa Biblia is ito. Dagdag ko pa to. Sa 17 ng John at 21 to 23. Ang sabi dito, hindi lamang sila idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin. Ito po ay may kinalaman sa mga apostol niya. Tama? Yeah, kung babasahin mo ang buong context nito, ay patungkol ito sa mga disciple. Walang pagtatalos. At sabi diyan, ulitin ko, hindi lamang sila idinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin. Ang punto ko dyan ay bakit naging isa ang 12 disciple, ang mga apostol, samantalang 12 piraso yun. Ano? Idudugtong ko na rin, ano? Tama. Ang numerical 1 is tumutukoy, di ba, sa isang isa. Tama po ba? Ngayon, yung composite 1 naman, ito yung tumutukoy sa hindi lang isang isa. Tama ba, kapatid na Edson? Yung one in us. Yan, okay, maliwanag. So, dito, mapapansin mo dyan, sa pagbabasa ko, yung 12 alagad, tinawag silang isa. Kaya dito ako kumukuha na yung Ama at yung Anak at yung Espiritu ay naging isa rin sila pero tatlong persona. So,
ano ba ang iyong paliwanag dito sa ganitong senaryo sa aklat ng Juan John 17:21 daw. Oo. Kaya ayun, sige, pwede ko na ibigay sa'yo para last na tanong ko na. Para maliwanagan siya sa tatlong persona, sa Godhead. May tatanong ako after nyan. Tapos na tayo para change topic. Sige. Okay. So, sa part na to, ito yung bago ipako. Hindi pa siya, tama, hindi pa siya napapako. Bago siya ipako. Kasi nga, this is the prayer ng Panginoon sa Ama. Siniselyuhan niya sa pamamagitan nitong panalangin na lahat ng gagawin niya, knowing na siya yung Lamb of God that takes away the sin of the world. Yan yung sigaw niya eh. Yan ang reason bakit siya nandyan eh. The Lamb of God that takes away the sin of the world. I do believe, Brad, hindi lang disciples to. Kasi kung 12 disciples ang pag-uusapan natin, isa dyan Judas. Kasama dito. Judas, alam natin yan. Tama, hindi lang naman talaga. Gusto si Judas, okay? So, he speaks of not only the 12 disciples, he speaks of the world. Dalawang bagay. Ang redemption ay gagawin niya hindi lang para sa hindi lang ito para sa oras na yan. Yan ay gagawin niya once and for all. Para sa mga makasalanan noon, ngayon at mga parating pa. Kaya nga yung word dyan na world, no? He is sabi dyan, ano sabi ni Pablo, Jesus Christ came reconciling man unto God. Pinapanumbalik niya. Diba? Sa pamamagitan ng sakripisyo niya, ipapareconcile niya ang tao. Isang tao lang ba yun? Hindi. Buong fallen race ni Adam yon. Diba? Sa verse na yon. He reconciling man, hindi lang man yun, pero kung tutuusin, hindi naman man yan. Lahat tayo nun, kung tutuusin. Nire-reconcile, yung word nire-reconcile, pinapagkasundo ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng gagawin niya. Which is, di ba, pagpapako sa krus ng Kalbaryo, kamatayan. So, totoo yung sinasabi niya na magkakaroon talaga ng one in us because of what He will do. Now, siguro magiging technical ka in a part na gumamit siya ng, anong tawag doon, yung one in us, yung, ano sabi mo kaninang, sorry, hindi ko na-note yung sinabi mong salita. Ulitin ko. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin. Upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Yun, dun. Tama, kasi unang-una, si Kristo dyan, ito yung pangalawang bagay. Si Kristo, ang gusto niya, manumbalik ang tao sa Diyos. Tandaan mo, Brad, ang ginamit niya dyan, that the world, buong sanlibutan yan, from the past to the present, hanggang sa panahon natin, ma-apply yung panalangin na to. The world may believe that thou hast sent me. Kasi kung walang sinugo ang Diyos, walang katawan para mamamatay para sa atin, wala namang kaguluhan ng pananampalataya nito, sabi ni Pablo. If there's no resurrection of Christ, our faith is in vain. So kailangan makita natin yung isinugo, which is yung anak. Sonship. Yung anak. Okay? So makikita mo dito, sa pamamagitan ng sinugo, which is the Son, pinapag-isa tayong lahat. Ngayon, ang isang bagay dyan, Brad, na sinabi ni Jesus, is sana, kung papaano tayo Ama, na iisa, ganun din sila. Tama? Isa, Sabi dyan that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee. Diba? Sabi niya, that they also may be one in us. Kung paano tayo naging isa, sana ganun din ang buong mundo. Ganun din sila. Kung maniniwala sila. Okay, so, yun ang explanation. So, makikita mo, ang bahagi na, Brad, ito yun ang bahagi, Brad, na ang anak, gusto niyang maging katulad ang lahat ng sumusunod sa kanya, parang maibalik niya. Kasi ang anak, laging, makikita mo ang anak, laging dumidepende sa ama. Walang gagawin daw ang anak, malibang makita
na ginagawa muna ng Ama. Ibig sabihin, ang katawan ni Jesus Christ, ang buhay ni Jesus Christ, nakadepende yan sa Ama, sa Espiritu Santo. Naniniwala kami ang Ama at ang Espiritu Santo na yan, isa lang yan. Okay. Hindi kami. May tanong ako doon mamaya. Kailangan sumunod ni Jesus Christ dahil nasa laman siya. Kailangan niya isuko yan. Lahat, may verse bro na binanggit dyan, kung titingnan natin yung verse na yon, is lahat ng nasa laman, kailangan magpasakop sa Espiritu. Sige bro, tuloy lang. Makikita mo, isa pa lang, sa oras na yan, isa pa lang yung kayang magpasakop. Isang laman lang ang kayang magpasakop sa Diyos. Kung titingnan mo perfectong laman. Nakalugod-lugod sa Diyos. Yun yung katawan ni Jesus Christ. Kaya sabi nung tinig doon sa Mount Configuration, ito ang aking anak, pakinggan nyo siya. Ito ang aking kinalulugdan anak, kung saan ako nananahan, pakinggan mo siya. Kinalulugdan ko siya, sabi niya. So kung paano daw silang dalawang relasyon, ama at anak, ganun din sana ang buong mundo. Yun yung panalangin niya. That the world may be one in us. Ang pinaka-example kasi natin is yung buhay ni Jesus Christ. Yan ang sabi ni Pablo. We have only one example, and that is Jesus Christ. So, ang explanation ko dyan, yung marami, gusto maging isa, at yan, ay gustong pag-isahin sa mga magitan ng sakripisyo ni Jesus Christ. Which is si Jesus Christ, sa oras na yan, iisa sila ng Ama. Oo, tama. Iisa sila ng Ama dyan. Lalo na si Jesus Christ, walang ginagawang iba, maliban na lang na gawin ng Ama. So, gusto mo ba ng verse na yon? Na walang gagawin ng Ama, walang gagawin ng anak, maliban makita niya sa Ama. Ano mo yung verse na yon? Anong ibig mo sabihin? Anong verse? Anong verse bro? Basahin natin yan. Sorry? Yung verse bro. Anong verse yung bro? Walang gagawin ng anak, walang gagawin ng ama maliban ano? Walang gagawin ng anak malibang gawin ng malibang makita kung ginagawa ng Ama. Yung sige daw, pakibasa mo bro. Tapos may tanong ako sa ito na yung last. Ang sa akin doon is habang hinahanap mo no. John 5:19. Sorry. John 5:19. Okay. John 5:19 bro. Basahin ko lang ito bro tapos doon tayo sa tanong mo. Kasi nga ito yung pinapag-isa Ito yung pinapag-isa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, no? Lahat tayo gusto niyang mag-isa tayo, pero wala rin kasing kabuluhan yung kamatayan niya, malibang maging katulad tayo ni Jesus Christ mismo na talagang being led by the Spirit, Romans chapter 8. Pag binasa natin yung John chapter 5, basa mo bro. Yung 5:19 daw. kasi past tense na yan Ito yung sinasabi ni Jesus Christ na sana maging ganito sila. Itong di ba mamamatay siya? Sana maging ganito sila kung paano tayo. Sabi niya, then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, John 5:19, the Son can do nothing of himself, but what he saith the Father do. For what things soever he does, this also does the Son likewise. Kung ano daw nakikita niya, siguro sa Tagalog, pwede natin itong basahin, hanggang verse 20, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay, lahat na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon din paraan, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak, at sa kanya'y pinapakita ang lahat ng mga bagay na kanya'y ginagawa, at lalong dakila mga gawa kaysa sa mga ito, ang sa kanya ipapakita niya upang kayo'y magsipanggilalas. Ganito ang gusto ng Diyos sa mga, kung paano sila ng Ama at anak, kung paano ang Ama at anak dito, ganito sana ang buong ililigtas niya, to be one in us. Yun, amen. Tama. Nagpamanifest yung church, nagpamanifest muli, para magang, ganito, nawala na si Jesus Christ, nasa trono na siya, pero nagpapatuloy pa rin yung Jesus Christ mismo na yon sa pamamagitan ng mga niligtas niya. Kasi nga,
paano sila isa noon, ganon din ang Diyos sa mga church, sa church. Isa pa rin sila. Tama. Ganon yung pagkakaintindi ko dito, Brad. No? Okay. Nawa, nakatulong. Pero kung may tanong ka pa, walang problema. Hindi na, di ba? Hindi na expectation ni Brother dyan. Ang sa akin doon is, bakit kaya ginamit yung sa bilang ng Biblia is numerical 1, hindi ginamit, kundi composite 1 ang ginamit. So, yun nga, napansin mo doon, di ba? Doon ako sumunod sa bilang ng Biblia. Sa atin, pag nagbilang ang tao, 1 plus 1 equals 2. Tama naman, di ba? Tama. No, di ba? Sa John 17, ang bilang naman doon, hindi ganun eh. Talagang 1 ibang... times 1. Oo, parang ganun ang nangyari. 1 times 1 equals 1 pa rin. Hindi, I mean, ginamit yung salitang composite 1 na hindi lang tumutukoy sa isa. Kundi for us na ginamit talaga na maging isa. Parang yun nga, sinampul ko kanina. So, anyway, nakuha ko na may punto mo. Nakuha ko yung punto. Sige. The letter kill it, but the spirit give it life. Kung mag-i-stick kasi tayo masyado sa technical, composite versus the count yung sinasabi mo kanina, composite 1 versus numerical 1. Binalaan na tayo ng Bible eh. No, the letter kill it, but the spirit give it life. Okay. Maybe I can give it to you further, pero kung talaga mag-i-stick ka doon sa salita lang, hindi mo titignan yung buong concept or buong context. Kasi doon ako pag nagpaliwanag, hindi ako lang basta sa salita, kasi nandun naman yan eh. Kaya hindi lang dito kundi buo. Madaling sabihin, basta na usually mag-stick na dalawang Diyos. Kasi kung ganyan, magiging Jehovah's Witness na lang ako, kaya nga ako nag-Jehovah's Witness dati. So, tignan mo hindi lagi mechanics, kailangan may dynamics. Kasi alam ko, hindi po pwedeng pag-ibahin yung karunungan na yon na gusto ng Jehovah's Witness. Ang Jehovah's Witness kasi, sa verse na yan, Brad, literal, nasasabihin nila na may ama. Isang anak, isang ama, dalawa silang Diyos, no? Kaya, at yung mga tao sa paligid na yan is nakatanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumbaga, ang Espiritu Santo kapangyarihan lang, hindi talaga siya persona. Kapangyarihan siya ng dalawang Diyos. Okay. See? Dalawang Diyos? Sasaks niya ba? 1 God and 2 person. The letter kill. Diba? Sabi ni Pablo yun. Okay. Ang titik ay nakakamatay, pero ang Espiritu ay magbibigay buhay. Amen. Hindi lang tayo laging mechanics. Hindi, totoo naman yan. Hindi naman kami yung literal lang eh. Spiritual din kami. Kumbaga, hindi kami yung literal. Kaya nga sabi ko nakaraan, di ba? Observation, interpretation, at saka ma-application. Kung talagang ang ibig sabihin ng Biblia, di ba? Hindi lang tayo text by text. Tama. Meron tayong tinatawag na syntax, context, di ba? Sa ating pag-aaral. Ayun bro, paano mo i-apply? Diyan muna tayo. Kung magtatanong ako, John 5:19. Paano mo i-apply yan? Kumbaga, sa iyo, sa ama at anak, at para doon sa church na iisa. Paano mo i-apply yan since you have said interpretation unto application? Paliwanag mo bro. Sa church nyo, paano nyo ina-apply yung John 5:19 and 20? Okay, so sa di ba hindi siya makakagawa, sabi doon, sa pamamagitan niya. Kundi kung ano ang marinig niya sa Diyos ay yun ang kanyang, basahin na lang natin para di ako magkamali. Sabi dito, sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak. Gayon ding paraan. Mapapansin ko dito, kung pag-uusapan is ano ang paniniwala ko, babaybayin mo ito. Walang iba may kinalaman din ito sa kanyang pag-worship, yung sumasamba, di ba? Kung babasahin mo yung Lucas chapter 4 na isinulat ni Apostol Lucas 4:16, may pinamanggatan naman yon na nangingilin si Kristo araw ng Sabat. Kasi sa Genesis chapter 2 verse 3,
nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Pero out of topic na to ha, pero gusto ko lang sagutin yung sinabi niya na ano ang ibig sabihin Ano paliwanag mo? Paliwanag ko dito. Ito nga ay may kinalaman din sa kanyang pag-worship, binabato rin si Kristo pagka pumunta sa sinagoga sa tawag to? Yon, sa araw ng Sabat. Hindi ko tinasabing Sabat ang topic natin ha. Gusto ko lang sagutin yung tanong. So ayun. Okay. Hindi ka siya makakagawa ng kanyang gawa kasi tawag doon kundi anong marinig ng kanyang ama. Kung babasahin naman natin, sige, pasadahan lang natin ha. Sa Genesis para hindi ako nangunghula. Mahirap kasi hula-hula Paano mabas tayo ditong di ba? Tayo ay nagsisharing lang naman, di ba? Sa pag-aaral. Hindi tayo yung, sabi dito, chapter 2, verse 1 hanggang 3. 1 to 2, 3 yan. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na tatanaw sa mga iyon. At na ikapitong araw, nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga na ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang pinangilin sapagkat siyang pinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa ng kanyang nilikha at ginawa. Ngayon, talo naman tayo kay Kristo. Okay. Medyo out of topic na to kasi sinagot ko lang yung tanong Okay. Sa Lucas naman, ganito mababasa natin. Kung bakit kung anong narinig niya sa ama ay siyang kanyang ginagawa. Pero kung buong context ang ating babasahin, napakaganda rin. Ito. Na siya'y napanasaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Kaya kung ano yung pinagpahinga ng Panginoon Diyos sa Genesis, pinangilin niya, ito rin si Kristo. Kaya nga sabi ko kanina, may issue din doon sa pag-worship sa araw ng Sabat sa sinagog. Yan lang kapatid. Okay, pagkatapos mong tawag doon, sige ikaw muna kung meron kang dagdag. Tapos hindi, mukhang doon tayo patungo sa Sabat doon sa sagot mo. Kaya nga, sinagot ko lang yung tawag doon, yung John 5:19. Oo, ano ang pagkakaintindi namin dito. May kinalaman daw siya sa Sabat, sa pagsamba. Hindi lang yun isang layunin na tinutukoy na ang gawain ay isa. Ayun. Pero okay. Yun ang paliwanag ko. At kung babasahin naman natin 5:19, may kinalaman din to sa kanilang gawain ay isa. Ayan Basahin ko sa 23. 72. Sapagkat ang ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghahatol upang papurihan ng lahat ng anak na gaya rin ng kanilang pagpapuri sa ama. Ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpupuri sa ama na kanyang nagsugo. Kita mo na? May kinalaman din ito sa alam mo yun? Talagang parang give and take sila kung hindi lang sa aklat na ito, sa 17 ng John, inuutusan niya pa nga yung ama So, doon ako naniniwala na magkaiba sila ng person. Sa 17 verse 3, bakit niya inuutos sa sarili ng ama? At doon ako naniniwala na pantay sila ng kapangyarihan kasi mismo yung ama niya, sa nakakita, basahin lang natin ha. Okay, para kung meron kang paliwanag dito, di maganda. Madali ibig sabihin,